Hello everybody! Ako nga pala si Noe Di Matulak, isang marketing graduate at the same time business owner o owner ng Uncle Weng's Creatives. Ano nga ba yung Uncle Weng's Creatives? Back in the days kasi, pagkatapos kong graduate sa Rizal Technological University as a majoring marketing, ang pinaka-training field ko o yung exposed ng trabaho ko is sa mga agency. So, ahensya, yung mga ad agency. Like yung mga commercials, mga tinatawag na above the line, below the line, advertising, at the same time, yun, yung radio ads, yung mga ganon. So, at marami pang iba. At the same time, events. Ayan, production, yung marketing events, ayan. And then, after nun, so, I was back in then, naging young manager before. So, I was 23 years old before. Naging young manager ako as a marketing manager and business development manager. Yung business development before, yun yung nagki-create how to another o create ng business para sa company o to how to generate money. So, yun yung ginagawa ko after graduation hanggang 2020 nung nag-pandemic. So, pandemic came, nagpalipat-lipat lang ako ng mga company, and then nag-start ako from the beginning ng marketing assistant muna, mga ganon. And then hanggang sa, yun nga, naging young manager ako at the age of 23. And then, after that, pandemic came. So, nagkaroon ng ang mundo na hinto, economy problem. So, yung mga company, talagang halos lahat nag-shutdown na. And then, sobrang talagang, alam mo yun, nangyari sa paligid, di ba? So, nag-stop ako ng corporate company noon nung pandemic, and then tumira kami sa Batangas na yung isang investment ko na house. So, doon kami tumira because dito sa Manila masyadong mahigpit, at the same time hindi ka nga makalabas. And then sa province kasi, so yung nature, simoy ng hangin, maayos that time. And then, before that, gumagawa-gawa na rin ako ng mga freelance job. Like, yung mga graphics, designs, making logo, and then yung mga ABP presentations, yun. So, may kinalaman din sa paggawa ng graphics design. So, doon ko rin naman kasi natutunan yon sa ad agency. So, yung paggawa ng graphics at yung pag-video shoot, doon ko natutunan kasi isa sa pre-practice namin sa ad agency is yung creativity mo. Ipe-present mo sa clients. So, for example, yung clients namin is isang company na malaki. So, ito yung marketing budget nila. And then, ikaw mag-iisip nun kung anong approach mo sa market na gagawin mo. And then, yun, hanggang sa fast forward, back in the days din, nung 2015, nag-i-start na akong mag-attend ng mga training ng mga digital marketing. Kasi medyo lumalakas na yung internet dito sa Pilipinas, at the same time yung mga social media nagkakaroon na ng mga tao. Before kasi ang social media parang pangkabataan lang eh. So bawal nga kayong mag-social media sa opisina eh. Pero since nandito na yung traffic, yung mga tao nandito na sa social media ngayon, medyo na yun, open na sa market, kumbaga. And then, yun, pagdating nung 2021, I was doing rin, sabi ko bakit di ako mag-create ng ng agency na.
gano'n. So, since experience ko naman yung digital agency, to be honest, wala talagang capital yung business na ginawa ko kasi more on skills, talent, at the same time, experience yung nangyari. So, ayun, sobrang blessing naman ni God at grabe yung naging una mahirap, grabe, hindi ko alam paano simulan, pero wala, lakas lang ng loob at the same time, siyempre kailangan mo pandemic and hindi ka rin makalabas. So, yun yung ni-utilize natin yung internet at the same time yung knowledge natin sa computer, no? Sa mga softwares, ganyan. So, tumingin-tingin ako online kung saan ako makakakuha ng clients because syempre, yun yung number one problem mo. Marunong ka na nga mag-execute, marunong ka na nga gawin yung mga services. Like, ano ba yung mga services ng Uncle Wings? So, unang services, of course, yung graphics and designs. So, gumagawa ng mga logo sa company, gumagawa ng mga packaging, gumagawa ng mga branding. So, anything about graphics and design. And then, second is yung mga ABP, gumagawa ng, nag-edit ng mga videos ng mga company rin para sa kanilang social media posts o sa kanilang presentation. Ayun din, gumagawa rin ako ng presentation para sa mga company rin. And then, ayun, nag-try akong maghanap ng mga clients. To be honest, nahirapan akong maghanap dito sa local kasi hindi pa ganon back in days, hindi pa ganon kadami o ka-traffic yung needs ng mga locals. So, mas nakakuha ko ng mga clients sa abroad. So, yun, through Fiverr, Upwork, and then mga referrals, ganyan. And then, hanggang sa, yun, nagtuloy-tuloy na siya. And then, nakakuha na rin ako ng mga local clients. So, basically, yun yung ginagawa ng Uncle Wings. Bukod sa graphic and design, inano na rin natin yung SEO. Ayan, yung search engine na yan, more on yung search engine kasi na ginagawa sa Uncle Weng is more on practical. So, tinuturuan na namin, ina-assist namin yung mga businesses kung paano magawa o maging visible yung kanilang promotions. So, it's all about branding, promotions, yun, kumbaga back-end yung ginagawa ng Uncle Wengs para sa mga companies or individuals. Kasi meron din tayong mga clients na mga content creators, like yung mga coaches, ayan, yung mga business content creators, yun yung mga naging clients natin. Then after that, nagtuloy-tuloy lang yung Uncle Wengs and then nag-invest na tayo ng camera, ayan, para sa on-field naman kasi medyo nakaka-boring din yung nasa office ka lang. Yung office namin sa bahay lang talaga. Sa kwarto lang, tapos computer lang, laptop lang, yun lang. And then, medyo nakaka-boring nga yun nandun lang sa bahay lang gumagawa. And then, nag-invest na tayo ng mga camera para i-cater naman yun yung mga nagpapa-assist na mga content creators. So nag-shoot na tayo para sa kanila. And then yun, hanggang sa nagkaroon yung mga special occasions, yung shoot na rin natin. Mga birthdays, ganyan. So hanggang sa nagtuloy-tuloy na. And then sa marketing, hindi naman ako talaga magaling. Wala, as in talagang experience lang yung talagang nagturo sa akin for that. And sa marketing, gusto ko lang i-share sa inyo. So, yun yung background ko, no? And then, gusto ko i-share sa inyo, marami kasing nakikita ko all through the years ng experience ko is nag-i-struggle yung mga negosyante o yung mga businesses sa marketing. And then, ito yung nakikita ko kasi. So, maraming mga businesses na pinagsasama yung sales and marketing. Ginagawa nilang multitask yung mga tao. 'Di ba? So, for me,
well, wala naman ako magagawa kung gusto nilang gawin yon, no? Pero for me is, mas maganda sana ihiwala yon. Kung sales lang, sales people lang, and then marketing, marketing people lang. Ano ba yung pinagkaiba? And to be honest, of course, sales, yun, maghanap ng benta, di ba? As in, focus lang sa sales. And then marketing, isa kasi sa strength ng marketing is communication. Yun talaga yung strength ng marketing, is paano mo i-communicate. Maganda yung produkto mo, maayos yung produkto mo, and bilib na bilib ka sa produkto mo, nakakagaling o talagang effective yung produkto mo. Kaya lang, bakit ang hina ng benta? 'Di ba? So, kailangan mo i-communicate yon na ito yung produkto ko para sa inyo to. Or ito yung mga services na meron ako para sa mga ganitong tao na to. Kung mapapansin nyo, sa marketing, ang pinaka big factor talaga is communication. Kung mapapansin nyo right now, ayun, punta tayo sa sa below the line, sa billboard, 'di ba? Mapapansin mo sa EDSA, sobrang dami ng mga diyan, ng mga billboards, 'di ba? So mapunta ka sa northbound, southbound, 'di ba? So kaliwat kanan, ang dami mong makikitang billboard. Kasi very important sa kanila yung ma-communicate nila yung eye contact na tinatawag. So habang nasa bus ka, nasa taxi ka, nasa Grab ka, nasa sasakyan ka, o nasa MRT ka, makikita mo agad na ito yung meron sa amin na pinopromote. Ito yung merong product. So, communication. And right now, dahil digital era ngayon, at dahil sa napakagandang technology ng Android or bagong ngayon, cellphone, di ba? Kasi sa cellphone, I would say, ito yung pinaka latest technology ngayon sa buong mundo, yung cellphone. Dahil nandito na yung wallet mo, andito na yung TV mo, di ba? So, pag gising mo pa lang, ang kaharap mo, cellphone. Bago ka matulog, di ba? Cellphone pa rin. So, paano mo i-communicate? So, meaning, nandun na yung traffic at nandun na yung eye contact, di ba? So, paano mo ngayon ma-communicate sa mga tao? So, communication is, yun yung pinaka very edge ng marketing talaga. Yun sa nakikita ko, sa communication, napakalaking, kung ikaw, isang company, alam mong gawin o doon mo pagtuunan ng pansin yung pagpo-promote mo or yung branding mo sa communication. Yun yung kunin mong mga tao sa marketing team mo o sa marketing yung marketing people mo, 'di ba? Doon mo siya kunin yung magaling sa communicate, kung paano mo siya maku-communicate sa mga tao. Especially kung kayo'y familiar sa naranasan niyo na ba yung ito yung instances naranasan niyo na ba yung kumain kayo sa fast food na ang laki-laki ng picture tapos ang sarap-sarap tingnan na akala mo talaga malaki yung malaki yung serving, 'di ba? Tapos pagdating sa nakuha mo na yung order mo, then napakaliit lang pala ng manok. Napakaliit lang ng serving. And then parang bitin sa'yo for that amount, 'di ba? So meaning, iyon, wala namang masama doon dahil sa photographer naman yun, art naman yung ginawa niya. Kaya lang, nagkaroon ng lapses sa communication yun dahil hindi mo siya nakitang aktualan. 'Di ba? For you as a buyer, syempre, dapat bago ka umorder, hanapin mo muna o tignan mo muna yung mga kumakain, yung actual na serving. Yun yung para makita mo. At hindi magkaroon ng, alam mo yon, yung ma-disconnect. Magkaroon ng So, feeling mo talaga, parang ganun, nabudol ka 'di ba? Pero, walang masama doon kasi, lang naman yun nasa, kumbaga, photography art yung ginawa nun And it's promotion, 'di ba? Di naman sila nanloko, 'di ba?
And then, yung isa pang instances, yung umorder ka online, di ba usong-uso yan? So, mapa Lazada, Shopee, or TikTok. Kaso, ang problema, nung nakuha mo na, ang ganda sa picture, pero nung nakuha mo na yung product, parang hindi ganon ka-solid o hindi ganon ka, ano, di ba? So, isang part yan na nagiging problema na hindi mo kasi nakita yung actual. So, hindi maayos yung communicate sa'yo. Pero kung nakita mo actual, like bibili ka lang sa mall o sa supermarket o sa store, di ba? So, ma-identify mo na, okay to, quality to. Kaya lang, dahil hindi mo siya, hindi mo siya nakita ng maayos, sa picture mo lang nakita, at the same time, sinamahan pa ng model na maganda. So, yun yung yun yung dilemma. So, communication talaga dapat, i-communicate mo ng maayos yung 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 promotion na gusto mo. So, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo, guys. At the same time, kung sa tingin nyo, kung may katuturan to mga sinasabi ko as a marketing guy, hindi ako expert pero marketing practitioner tayo. Until now, promotion, branding practitioner tayo. So, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Very big deal sa marketing is yung communication. And bakit, yun, sagutin ko lang yung mga una kong bakit gusto kong hiwala yung sales. To be honest, sales strategy, iba yun. At yung marketing, marketing o promotion or yung marketing communication. So, kumbaga, dito sa sales, mag-focus lang talaga sa sales. Mahirap kasi hindi mo, isa sa problema ng company kung i-multitask mo yung mga tao. Yun ang mahirap. So, nagre-result din siya ng hindi magandang results. Biro mo yung tao mo, marketing na, tapos sales pa, tapos minsan, nag-audit pa, o sometimes, nagdi-deliver pa, o nagpa-purchasing pa. So, di ba, anuhin mo yung tao. Di ba? Kasi, end niyan, bagsak din yun sa company mo, yung results. Hindi ma-deliver ng maganda, ng maayos. So, yun lang, gusto kong i-share sa inyo yung best, kung gusto niyo ng best promotion, whatever it is, whether it's your company, or it's your content, or it's your simple, communication lang. Gawa lang kayo ng maayos na communication. So, sa marketing, ayusin nyo lang yung communication. Ayun lang, and sana may natutunan kayo. Paki-comment sa baba kung meron kayong natutunan o sa tingin nyo may katuturan tong mga sinasabi ko. 'Di ba? And kung okay sa inyong mga ganitong vlog or idea, comment nyo lang. So, whatever your reaction o bashing, bahala na kayo. Comment nyo lang sa baba. Bye!